Hey mga buddy, welcome to Maboto, and for today we have another new car to review. It's the GAC or GAC MPOW GB. Ito yung mid variant or yung second variant. And ano nga bang gagawin natin dito? Syempre, bubusisiin natin ang design. Sisilipin natin ang mga creature comforts and features ng GAC or GAC MPOW. And of course, we're going to drive it. Yan ang hindi natin patatakasin. Let's do this mga padi. Let's start with the design mga padi. Para sa akin, may kanya-kanya naman tayong paningin. It's like Hyundai, Lexus, halo-halo eh. Kia Itong harap, parang Hyundai yung grill niya, yung malaki. Headlight is parang may pagka-Lexus na may pagka-aggressive lines dito sa hood, dito sa gilid niya. Ito naman, parang Kia ito, Kia. Ayan, nakita ko na yan sa Kia Stinger. Tapos ito, Lexus Yan, yung ano na yan, sa IS350. Pero overall, may kanya-kanya tayong paningin. Beauty is in the eye of the beholder, syempre. Para sa akin, it's a good looking car, mga buddy. It's aggressive, it's sporty looking, and not to mention, mga buddy, yung butas niya dito sa harapan is real. Ayan. Totoo yan. Ayan o, tagusan. At napansin ko lang dito sa rental na coaching na rentahan ko. Ito, silver. Pero ito, black. Mukhang may wrap siya. Ayan o, mukhang ni-wrap siya ng black. So, apologies for that. Oh, ngayon ko lang napansin yan. Pero, I think it's really silver. Looks aggressive, di ba mga buddy? Siguro some of you will agree na napakagandang tignan itong kotse na to. Alam ko marami sa inyo galit sa Chinese or Chekwa car, but yung kotse lang ang tignan natin. Anyway, dito sa side, ito nga parang Kia Stinger. Lalagay ko si Kia Stinger dito para makita nyo kung ano yung tinutukoy ko. Sloping roof line. Yan o, kita nyo naman. Sloping roof line. Mag wheels is R17 with 22550 R17 GT tires o GT tires. Napakagandang goma niyan. Here at the back, napakaganda rin eh. Parang Mercedes na BMW na ewan. And the only drawback dito sa likod mga padi is yan, cheesy. Masyadong cheesy ang dalawang yan. Yung exhaust na yan. Dahil hindi yan totoo. It's fakery. Ang totoo niyan nasa ilalim. Ayun, kung nakikita niyo yun, ayan, yan, yun yung totoo. Yan. Dual exit naman siya, pero hindi dun lumabas. Kung ako yan, dun ko ilalabas yan. Anyway mga buddy, itong coaching to is napakahaba. It's 4,700 millimeters. Oh, so long wheelbase na to kung tutuusin. Parang mga Accord. Ganun na ang haba nito, mga Camry. And ang lapad niya is 1,850 millimeters. So nandoon nga siya sa nasa range siya ng Camry, Honda Accord, mga ganun. Lapad siya mga padi. And parang luxury sports car na rin to. O, papaliwanag ko mamaya mga padi. Makikita nyo. For now, silipin natin ang interior. To enter the car mga padi, may kakaibang paraan. Ito yung proximity key niya. Basta nasa iyo yan, once na lumapit ka sa kanya, lapit ka lang, narinig nyo yun, tumunog, bukas na yun. Walang susian sa labas. Lalak ko ulit. Siyempre, pwede mong buksan dito sa remote, di ba? Pasok mo, pagbukas mo, ito ang bubungad sa inyo mga padi. Leather seats with mixed materials. Ito rubber yata ito mga padi with GGGGGGGG. Parang LB. Ito, I don't know what material to. Parang rubber din, pero this one is leather. May perforated leather ka dyan sa seats with red stitching. Napakagandang tignan mga padi. And door sidings mo, ayan. Meron kang carbon fiber dyan. And I don't know if this aluminum, parang hindi. Parang paint lang siya, but it's silver. And syempre meron kang soft touch leather dyan with red stitching also.
pocket dito mga padi with bottle or drink holder. GAC or GAC motor. This one, it's hard plastic pero ang galing ng pagkakakubli niya, parang leather siya. Padi. Once you close that, kita nyo yung design niya, parang paikot na ganun. Ayan, oh. Paikot, paikot, paikot. Pa ganun. Parang nakahiwalay yung dashboard kung mapapansin nyo. Ayan. Parang nakahiwalay. At this one, soft touch material with red stitching. I think this is PUP. Itong dashboard na to, polyurethane plastic with red stitching. Ayan, oh. Stitch talaga siya. Hindi siya fake. With leather ka na naman dito mga padi. Ayan. Napaka luxurious ng loob nito. And aircon vents mo, ayan. Napakaganda ng design. Straight siyang ganyan. Dito yung mga vents dito mga padi. Start natin. Medyo mainit. And syempre being a Chinese car mga padi, ito ang gauge cluster mo. Full LED. And your multimedia display, ayan. LED rin siya, parang sa Mercedes-Benz, yung isang buong ganun. Napaka-luxurious, ano? We'll go back on that later mga padi, but for now, dito muna tayo kung anong mga meron dito sa dashboard. Ito yung climate control mo. Mga buttons lang, saka rotational knobs. Pag inikot mo yan, dun lalabas sa display or dun sa screen yung, ayan, kunyari, pinainit mo. Ayan, pinalamig mo, doon lumalabas. Pasan mo yung fan speed, doon lumalabas. Walang display dito. Ito, hindi siya wireless charger ng cellphone. Lagayan lang ng cellphone, yeah, pwede. Hindi ko alam kung doon sa top variant is wireless charger yan. But dito sa GB variant, it's not. Dito mas sa gitna is your start-stop ng engine mo mga padi. And dito, volume control. Ito naman, drive mode. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong meron dyan sa mga drive mode na yan. Ito yung gear display mo, RNPD. Usually, PRND. How to park? Pindutin mo lang yan. Yung button na yan, P. Meron din siya auto hold, electronic parking brake, which is BU. Sa book ni Mab Auto, BU yan, BU. Diretso tayo dito sa gitna. Center console. Yan. Matigas siya. Ito yung nauuso ngayon. Matigas. Hindi yung may lock-lock pa. Yan. You can open it on any height. O, di ba? Tapos, may lagayan ka na dyan. Diretso na. Ayan, mga buddy. Lagayan with cup holder. Diyan yung cup holder mo. Diretso na siya. Anyway, here, carbon fiber looking dito, mga buddy. Yan, carbon fiber looking siya. Ito nga yung gear lever mo. Ganyan ang itsura niya for some reason. Ito tayo dito sa steering wheel. Steering wheel is not leather wrap. It's PUP or polyurethane plastic. It's a bit firm. Firm siya. Hindi siya halos mapindot-pindot. Medyo may katigasan to. But meron siyang silver or gray accent. Ayan. Flat bottom siya for more sporty feel. May mga buttons ka dyan. Ayan, cruise control, lane keep assist. Ito, distance, radar cruise control. Sa radar yan para masiset mo kung gaano kalayo yung gusto mo dun sa sinusundan mo. Your Bluetooth, your cellphone, pagtatawag ka, volume control. Ito, mamaya titingnan natin kung anong button to. Walang nangyayari. Baka pag tumatakbo, sakaling gumana. Door cards nga pala, bago ko makalimutan, all windows are auto. Ayan rear. Diba? Isang pindot. Lahat ng windows yan, ha? Sunroof or moonroof. Map lights mo, LED yan. LED ang map lights niya. Wala ka nga lang sunglass holder dito, mga buddy. Walang sunglass holder. I don't know why. Tignan natin to kung may ilaw. Vanity mirrors. Walang ilaw. May ilaw, May ilaw, Tayo gumana. Pundido. I'm not sure kung pundido. But meron, Ito. Tignan natin yung kabila. Ayaw din. Maybe there's a switch. Hindi ko sigurado, pero may ng ilaw Anyway, punta tayo dito sa ating gauge cluster, mga buddy. Maraming pwedeng makita dito. Of course, yan, yung gauge na yan. Coolant or engine coolant temperature dito sa left. Fuel gauge sa right.
Tapos yung gauge mo na yan, yung RPM mo, yung radio mo, yung clock, outside temperature, vehicle status, kung anong driving mode mo. Tapos, ayan, mga tire pressure monitoring, kung nasa ang gear ka, range, dami. Bombardment of information. Pero pwede mong palitan yan, mga buddy. Yan. Ayan yung sumunod. Pwede mong i-up and down dito. Yan, yung button na yan. Kita mo yung circles na yan. Yan yung mga makikita mo dyan. Mga basics. Average fuel consumption. Yan, mga ganyang thing. Current memory. Blah, blah, blah. Ayan yung ADAS, Advanced Driving Assistance System. Driving nga ba? Advanced Driver Assistance System. Something like that. May kang makikita dito. Tapos, consume trend. And of course, your G-meter. G-meter yan, mga buddy. Meron pa isang gauge cluster. Yan. Mas sporty para sa akin. Andiyan sa gilid naman yung vehicle, vehicle information. Diyan mo makikita. Nilipat niya naman dyan. Ganun pa rin. Diyan pa rin yung radio mo, yung outside temperature, clock. Ito, hindi nawawala tong fuel gauge, saka temperature gauge. Temperature gauge, perfect. Now, dito tayo sa multimedia. Ito ang naka-display. Pag nag-home ka, yan ang lalabas, mga buddy. Pwede mong pakialamanan to. Yan, radio mo, Bluetooth, yan, kung anong driving mode mo, audio sources, yan, Apple CarPlay. I think wala tong Android Auto dahil wala akong makita. Meron dito Huawei HiCar, Apple CarPlay, and Baidu CarLife. Yun lang ang meron. To cool, heat. Pag pinindot mo siguro to, lalamig. Pindutin natin. O, yun nga. Tama nga. Ito, pag heat naman, heater, malamang. And di lang yan. Merong mga app dito. Pwede mo pakialaman. Pero ang pinaka-importanting masarap pakialaman dito is yung, syempre, yung My Vehicle. Ayan. Tingnan mo to, mga buddy. Ewan ko bakit ganito. Pag pinindot ko yan, open window. Hindi ko alam bakit may control dyan, pero that's what they did. Close window. Oh. Mirror. Pwede mo rin galawin yung mirror dito. Hindi ko nagagawin dahil pampahaba pa ng video yan. Ano pa bang meron dito? System settings. Dito lahat. Audio, device, driver assist, speed alarm, blah blah blah, longitudinal driving assist, speed limit sign recognition, mga ganyang bagay. Accessories, exterior lighting, intelligent high beam, meron tong auto high beam, mga body or low beam. Lock, unlock, remote lock, auto door, dito mo makakalikot yun, lalapit ka pa lang, bumubukas or pag lumayo ka, sasara, pwede mo naman i-turn off dito yun. Air conditioning, meron din ganyan, unlock ventilation, air conditioning, self-drying, hindi ko alam kung ano yung mga yan. Display, sa screen, brightness, AC display period, system, ayan, system, time, date, 24 hours, system information, blah blah blah, yun. Yan ang makikita mo dito, mga buddy. Car model, GAC DSA55, blah, nandiyan serial number, nandiyan din. Anyway, balik tayo sa home, balik tayo sa apps, drive mode. Yan ang drive mode mo, mga buddy. Nasa eco ko ngayon. So, pakinggan nyo to. I hope marinig nyo. Pag nasa eco ka, power is eco to hand. Yung to hand na yan is yung steering wheel. Magang siya pag nasa eco. Habang tumataas ka sa Sport Plus, mas bumibigat siya. Dahil na testing ko na kanina, mga buddy. ESP control or yung electronic stability yan, mga buddy. Nasa Sport siya. So, pag kinomfort ko, narinig nyo ba yun? Sport, Sport Plus. Sa Sport Plus, lalabas yung mga gauge na yan. Tapos yung gauge mo dito, magiging ganyan. Tingnan nyo, ha? Sport. Bumalik sa dati. Tapos yun, naging ganon. Sport Plus. Naging ganon yung gauge. Tapos dito, naging ganyan. Dito, sa gauge na yan, ito yung turbo gauge mo. Turbo gauge, yung bar niya. Water temp, syempre, oil pressure, importante yan, oil temperature, saka air temperature.
Meron ding DIY. Yan, DIY, sa DIY mga padi, pwede kang mamili. Yan, ayan ang DIY. Sa DIY, pwedeng yung power mo is Sport. Yan, or Sport Plus. Tapos yung steering wheel, yung two-hand. Ewan ko kung bakit two-hand. Nilagay ko sa relax para magaang. And instrument panel, kung anong instrument panel ang gusto mo. Kung top speed, yan, or full function, pag nasa DIY mode ka, or sport. Yan. Apply natin yan. Sport Plus, babalik siya doon. DIY. Oh, yun ang gauge ko. Ngayon, malambot yan, pero yung ano niya, nasa sport. Yung power niya, nasa sport. Oh, mga padi. So, yun yung mga apps niya dito. Bago ako lumipat sa likod, ito pa, meron dito mga padi. Automatic headlight leveling. Yan. Traction control off button. Yung fuel, fuel door. Pag papagas ka, dipindot lang yan. Pati yung trunk. Oh, pipindutin mo lang yan mga padi. Glove box, huwag natin kakalimutan yan, syempre. Soft dump ang glove box mga padi. Oh, kita nyo, soft dump. Yan. May kasikipan, di siya ganun kalaki yan. Medyo makitid siya mga padi. Malapad naman siya. For sure, hindi ka siya dyan yung bulaklak ni Papa. Underneath here, yun yung mga uso ngayon, di ba? May storage ka pa dyan. Tapos meron kang port dyan. Meron kang USB-A na for charging lang. Ito, yan. And USB na for connectivity sa multimedia. And 12-volt socket, the old school way. Mga padi, may 12-volt socket dito. Siyempre dito sa gear lever, yan, parang mataas siya. Para ka na naman nasa cocoon. Yan, dito ko lang para kang may sariling pwesto sa opisina. May kada parang meron kang sariling cabin sa opisina mga padi. Parang magkahiwalay kayo. Yan. Diyan ka lang, dito ako. I'll mind my own business, mind yours. Parang ganun ang datingan mga padi. At anyway, ito na yung driving position ko. At bago ko na naman makalimutan, steering wheel is tilt and telescopic. Yan, ito na yung driving position ko. Yung komportable ako. Silipin naman natin kung anong meron dyan sa likod. Here at the back, pasok tayo, may ingay, dyan aeroplano. Same deal, may carbon fiber looking dito. And dark gray or silver trim na door opener. Leather. Dito pa rin yung leather soft touch material. And yung button mo yan, syempre auto button. Oh. Diba? Napaka-convenient. And of course, leather seats din dito. Gaya nung sa harapan, perforated leather seats. May rubber mix na GG na parang LB. Then ito, hard plastic na to mga padi, yung dulo. Itong headrest mo, of course, leather yan. No speaker dito sa likod, di ba? Most cars, may mga speaker dyan. Pero dito, wala. Ayan, isang malaking balakid to mga padi. Pag nagda-drive, isang malaking balakid to. Yung pinaglagyan ng third brake light dahil napakaliit na ng space. Nakaka-block siya ng space. Pag chinecheck ko siya sa rear view mirror. Oh, totoo. Anyway, meron kang ISOFIX dito. Oh, nandiyan lang yan. Hanapin mo lang yan dyan. Oh, nakapre yung packet mo. Dito, meron kang packet for your bottled water or drinks. Meron kang packet dito sa front seats, both left and right. And one climate vent dito. Oh, nag-iisa lang siya. So, agawan kayo dyan. And another USB-A dito, nag-iisa lang din. So, agawan lang din kayo dyan, mga padi. Ito, meron ditong map light. Oh. Yan. Of course, seat belt, standard naman yan, mga padi. Meron kang dito, airbag, curtain airbag dito. Meron din dito, airbag, meron din dun sa harapan, sa A-pillar. Oh. Mga padi. So anyway, check out the trunk kung ano meron dyan, saka trunk space. Tingnan natin kung gaano kaluwag. To open the trunk mga padi, pag nakapatay ang makina, lapit ka lang, basta hawak mo to, oh, kita nyo yun, bumukas. Ganun lang kasimple, pero kanina tinatry ko, pinipindot ko dito, hindi ko siya ma-on for some reason. Oo.
Ganyan siya kaluwag. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan mga buddy dahil I'm the laziest car reviewer. Pwede may Google yan. Pero ilalagay ko pa rin dyan mga buddy. Ano bang meron dito? Wala naman secret storage. But ito, meron kang pull string para maangat to. So yan, meron kang spare donut tire I believe. Tapos andyan yung mga tools mo, jack, pang tow, tanggal ng bolt dun sa may tires. And that's it. Yun lang ang meron dito. Ayoko pakialaman yan dahil sa owner yan kung ano man yan. And dito sa taas, kung nakidnap kayo sa GAC MPOW, makikita nyo yan. Yan. Pang-unlock yan. Pag nakidnap kayo sa GAC MPOW, dito kayo nilagay sa trunk, pindutin nyo lang yan. Yan. Mabubuksan nyo tong trunk. Makakatakas na kayo. Okay? Now you know kung napanood nyo tong video na to. Pero kung hindi, sorry na lang. Stuck kayo dito sa trunk ng GAC MPOW. Tingnan naman natin yung engine mga buddy. Para mabuksan ang hood, traditional naman, ito, twice down nakalagay. Twice. 1, 2. Teleport. So yun na yun. Pag tinwice mo, wala ka nang kailangang abot-abutin na ganun. Hindi gaya ng mga most Japanese cars, di ba? Open na siya. Ang hood niya is may kabigatan. At open natin siya. Ito ang makina ng GAC MPOW. Ito yung 1.5 liter inline 4 turbocharged engine. Mga buddy, this engine produces 168 horsepower and 270 Newton meters of torque mated to a 7-speed. Dual clutch ata to mga buddy kasi yung feel niya is dual clutch. Just correct me if I'm wrong. Wala siyang manual mode, wala siyang paddle shifter, wala siyang Tiptronic. What are we waiting for? Let's take this for a drive. Alright mga buddy, driving the GAC or GAC MPOW GB. So ito nga yung mid variant, 1.3 million. Susunod dito yung ano na, yung 1.348 million ba yun? Or something like that. Yun yung pinaka top variant, which is according to the owner of this one is aesthetics lang naman ang naiba. That's according to her. Oh, her. Babae may-ari nito mga buddy. And let's start with, syempre, steering wheel. Steering wheel is nag-iiba-iba ng weight, pero steering wheel is sharp. Kapag nasa eco mode tayo, gaya ngayon, eco mode, sharp pa rin yung liko niya. But yung ano niya, yung engine power niya is medyo malamya. Kahit apakan mo yung throttle, parang hindi siya ganun ka responsive. Masyado siyang delayed, ganun ang feeling niya. Suspension hindi nagbabago kahit anong driving modes. Isa lang ang mode ng suspension, which is fairly comfortable na medyo slightly firm. May firmness siyang konti. Lagay naman natin sa comfort mode. Yan, comfort is medyo ano na, kahit papano is may konting response na. Ayan o. Sorry. May konting response na siya pag dinidiinan mo. Pero may delay pa rin. And the steering is parang eco mode pa rin. Magaang pa rin. Pero Sharpie pa rin siya. Sharpie. Kita nyo to mga buddy. Tingnan nyo As in Sharpie talaga siya. So lagay natin sa sport mode. Ayan, sport mode. Medyo bumigat na yung manibela. Electronic stability niya, sport na rin. Medyo mabigat na yung manibela niya. And mas responsive na ang throttle. Saka mas mataas na siya mag-rev, saka mas malakas na siya humila. Lalo na depende sa apak mo. Wow! Brakes! Napakaganda ng preno nito kung medyo matulin ka. Pressure niya is on the high side, mataas siya. Although kahit nasa sport ka, may delay pa rin yung throttle. Dahil nga alam nyo naman, throttle by wire, common naman yan. Pero sampulan natin ng konti lang sa sport. And by the way, wala nga pala siyang paddle shifters or Tiptronic. Wala siya. Wala
Wala siyang ano. So, kusa siyang nag-shift. Depende sa apak mo. Suspension niya is comfortably firm. May konti siyang matigas na pump, pero okay lang naman. Hindi naman siya buraot. Hindi naman nakakainis yung tigas niya. Hindi siya matagtag, in short. Yun. Ayan, sample natin. First gear. Second gear. Sport yun. Lakas na rin humila. Oo. And steering wheel nga is napaka sharp. Oo. For a luxury sedan na 1.3 million, tapos may tech kang cruise control, adaptive cruise control, lane keep assist. Wala lang siyang blind spot monitoring, wala siyang parking sensor sa harap. Drive mode natin, lagay natin sa Sport Plus. Then makikita nyo yan, yung screen na yan. Turbo, water temperature, oil pressure, oil temperature, air temp. On green, apakan natin. Tingnan nyo kung ilang bar ang binibigay niyang boost. Right. $1.8. 1.8 bar binibigay niyang boost. So that's 168 Chinese horsepower and 270 Newton meters of Chinese torque. Actually, masigla siya sa Sport Plus dahil sharpie yung steering niya. Nakadagdag pa lalo sa sarap niyang drive-in. So, balik natin sa Sport or Comfort mode. Diyan muna tayo. Anyway, habang nasa traffic tayo, a little blind spot dito. Medyo malaki tong pillar na to, itong baba na to, mga pani. Yan, yung baba na yan. Sa may side mirrors, yan, may malaki na yan. Saka yung design ng C-pillar, medyo malaki. So, pag nagbabaking ka, ayan, medyo blind spot siya, malaki siya. Saka itong rear view. So, visibility dito sa rear view is nabawasan dahil doon sa placement ng third brake light niya, mga padi. Didemo ko naman yung radar cruise control niya na kahit sa traffic, napapagana mo. Yan, 30 kilometers per hour. Dagdagan natin. Yan, di ako maapak. Usaya magbe-brake. 50 kilometers siya, nakaset. Distance ko is yung pinakamalapit. Oh. As yung pinaka-closest. Yun ang distance ko. Pag may na-detect siyang malapit sa'yo, kusa siyang pepreno. Lipat tayo dito. Yan, kusa siya nagbabagal. This is my feet, mga padi. This is my happy feet. In my opinion, dito dinadaig ng mga Chequya, ang mga Japanese brand cars, mga padi. Dahil sa murang halaga, may mga tech kang ganito, diba? Cruise control yan sa traffic. Usang bumabagal. Hindi ko kailangang mag-apak-apak ng brake or ano. Hanggang mag-stop yan, pepreno rin yung kotse, mga padi. Kusa siyang babagal. Inalalayan ko lang kasi pag ganun eh. Pero kusa siyang bumabagal. Anyway, dito tayo sa testingan natin dito sa malubak na part ng BGC. So far, komportable yung upuan pero ramdam mo yung kotse gumaganon. May konting firmness pero okay lang. Hindi naman siya tagtag. But anyway, tuloy natin yung cruise control. Ayan, hindi ko inaapakan. Antayin natin doon antayin natin doon sa stoplight. Tingnan natin kung titigil, kung babanggain natin yung Porsche na yun. Yung Cayenne. Ayan na. Here's my feet. Oh. Oh, 'di ba? Tumigil mag-isa.
Sa halagang 1.3 million, meron kang luxurious interior. Ganyan technology. Kung sa Japanese brand dyan, mahal na to. May ganyan kang technology. Tapos hindi lang yon, driving dynamics is pretty good. Nasa sporty side siya. At least para sa akin, pretty good yon. Matulin. Dahil nga 1.5 liter turbocharged siya. Oh, diba? Lakas humila. Yung preno niya nga lang medyo bitey. So sa traffic, modulation talaga ang susi din para hindi mahilo yung mga sakay mo dito. Medyo mababa lang yung nito, approach angle dahil yung style ng bumper niya is parang may ganun. Right now, demo natin yung cruise control and lane keep assist. Okay, right now dinedemo ko yung lane keep assist, cruise control. Basta may na-detection linya, susundan niya na yan. Nakita nyo yung manibela. Tapos magpapahawak din yan, gaya ng mga ibang nare-review natin. Tapos bitawan mo lang, siya nang bahala sa'yo. Set mo lang kung anong speed gusto mo. Gusto ko dagdagan mo ng konti. Ginawa kong 70 kilometers per hour, mga buddy. Kung sana siyang bahala na siya sa sarili niya. Papahawak-hawakan niya lang minsan niyang hawakan mo. Ting! Abort pag medyo nakadetect siya ng abort daw, take over. Pero pag nakita niya na ulit yung linya, hawakan niya na ulit yan. Dagdagan natin 80 kilometers per hour. Oh, 80, 90. Wala akong hindi ko inaapakan. Usa siyang nag-steer mag-isa. Siyempre pag nakadetect siya ng obstacle or may kotse, babagal siya. Pag nawala, banti ulit. Okay. Ito nyo yung technology na yon. Sa ibang kotseng halagang 1.3 million na Japanese, wala pa. So feeling ko lang, in my opinion, doon nadadaig ng mga Chequya cars, ang Japanese cars, value for money, mga buddy. But anyway, testing pa tayo ng konti. Let's take over. Tayo na muna ang magmaneho para maramdaman pa natin yung kotse. Talin talaga nung manibela niya, mga buddy. Kita nyo naman yung ligo na yan, konting galaw ko sa center, parang pusa na naghaharot. Downside lang talaga, at least para sa akin, mga buddy, wala siyang paddle shifters or Tiptronic para mapakailaman mo yung gear. Yun ang downside, at least para sa akin. Sport Plus, lalabas yung gauge na yan. Teleport. Yan, Sport Plus. Woo, 1.5 bar. Grabe, 168 Chinese horsepower lang yan. Saka 270 Newton meters of torque. Maganda sa mga turbocharge. Early power delivery, nandyan ka agad, mga buddy. Kaya maaaliw ka dahil on daily basis, kung gagamitin mo siyang pang daily o pang biyahe, mas masarap yung nandyan ka agad yung torque. Pakan mo lang na ganyan. Yun nga lang, don't expect na matipid to, na 1.5 liter inline 4, may turbo naman. Kada gagamitin mo yung turbo na yan, syempre hangin yan, magbabato rin ng maraming gasolina yan para mag-combust ng maigi sa makina. So malakas din sa gasolina. Siguro parang parang konsumong 2.5 liter natin.
Grabe humila to for a 1.5 liter mga buddy. Ang laki nung binibigay na boost eh. Hindi ko alam kung paanong build ng makina nito. Kasi nagkaroon ako ng turbo na sasakyan. 0.8 lang eh. Subaru. WRX makina, Subaru. 0.8 lang ang binibigay niyang bar. Ito, taas. Parang sasabog yung makina. Sobrang taas. So, let's give it a beans again. First gear. $1.7 bar. Grabe tong kotse na to. Anyway mga buddy, that's our review of the creature comforts and features ng GAC MPOW. And that's our short drive ng GAC MPOW GB. Ito yung GB variant, mid variant mga buddy. Ito yung 1.3 million. Sana makatulong sa inyo tong video na to kung naghahanap kayo ng luxury sporty sedan on a budget. Mga buddy, dahil on that price range, yun ang mga features na makukuha mo, yung mga binanggit ko, mga nireview ko. Sana abangan nyo yung performance test drive natin ito. Of course, saan pa ba? Diyan sa Sampaguita Burgring and yung NVH testing natin mga buddy. Lagi naman natin ginagawa yan sa mga nare-review natin. Bakbak! May truck! Woohoo! Woohoo! Sana abangan nyo yun. And I'll see you again on the next video.